ilalim ng alon. Welcome back mga kaspiro. Muli ay samahan nyo kami sa aming ginawang pamamana ngayong araw. Kasama ko pa rin si Kuya Yoy. At nasumpungan natin ang napakalinaw na visibility. Kaya lang ay medyo minalas tayo sa pagkakataong ito. Marami tayong isdang nakita pero karamihan ay hindi nating nahuli. Sa awat tulong ng Diyos, nakauwi pa rin tayo ng ligtas. Nagkaulam tayo ng masarap at kahit pa paano ay nakapagpabenta pa rin tayo kahit konti. Kaya para sa buong kaganapan, samahan nyo kami sa laot. Let's go! Okay, preparation na mga kaspiro. Subukan ulit natin mamana ngayong araw. Medyo makulimlim ang panahon. At kanina pa umuulan pero hindi gaanong malakas. Kaya kayang-kaya ito, wala rin namang hangin. Kaya samahan nyo kami mga kaspiro. Kasama ko pa rin yung aking bayaw, si Kuya Yoy. At sana sa pagkakataong ito ay swertihin ulit tayo. Makahuli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas, at magkaulam tayo ng masarap. Kaya tara, samahan nyo kami sa buong kaganapan sa laot. Kung saan napakaraming mga kabuyahan malapit sa Pirlasan at tinatawag naming isla ng Pamalatan. Doon tayo nag-umpisa na mamana at sa unang sisid natin mga kaspiro, warm up dive natin, ay mayroon ako nakitang yellow dust tribali na nakahinto dito. Saktong nasa tapat niya tayo kaya diniretsohan ko na. Akala ko maliit lang, yung pala malaki na rin. Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain kapatid. Hindi advisable na panain yung ganitong pwesto ng isda mga kaspiro dahil napakaliit ng tsansa na matamaan natin. Pero dahil araw-araw nating ginagamit yung ating pana at sigurado naman tayong napakaganda ng kanyang takbo at tuwid na tuwid, kaya pinana ko na. At ito yung kanyang pagkakatama ay galing sa itaas papunta sa ibaba na parte ng kanyang katawan. Huwag mong sayangin, isda, hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang... Komportable lang ako mga kaspiro dahil yung flapper natin ay naglalak kapag masyado nang nabubuka. At sa pagkakataong ito, nakita kong napakaganda ng pagkakaangkla ng ating sima. Kaya hinayaan ko na lang muna siyang manghina dahil medyo may pagkalikot pala ang isda kapag ganito ang pwesto ng patama natin. Yan ang direksyon, pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani, simple lang. Sa sobrang likot niya mga kaspiro ay nakaya niyang baluktutin itong ating 6.5 mm na Salve Marcia. Pag kumakain, dyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin, isda, hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Yeah. Napakaganda ng ating panimulang isda para sa araw na ito mga kaspiro. Isang pelagic agad sa unang dive. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng panahon ngayon. Kalmado yung dagat pero yung paligid ay nangingitim ang ulanin paikot. Peace and love sa dagat man. Ingatan natin. Estimate ko siguro mga kaspiro nasa 4 na kilo rin ito dahil nung tinimbang ito may kasamang isang maliit na yellow dots ay sobra 6 kilos. Peace and love sa dagat man. Matapos ang ilang minuto na pag-ikot-ikot ko dito sa bakuran na ito mga kaspiro, muli ay nakasumpong tayo ng 3 pirasong yellow dots tribali. Ingat sa dagat. Ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon. Tara na Brad. Napakaganda ng approach ng 3 pirasong yellow dots tribali mga kaspiro, kaya napaganda rin yung ating patama sa kanya. Kaya ingatan natin to Brad. Yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon,
Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, coral. Kadalasan mga kaspiro, tinutuhog ko lang sa buya natin kapag yung isda ay hindi lumalabas yung hangin sa kanyang tungol dahil lutang lang siya sa buya, kaya magaan pa rin hilahin. Magtira rin naman para bukas may babalik. Habang yung unang golden trevally nating nahuli ay ikinarga ko na sa bangka. Huwag mong kalimutan, dyan tayo kumakain, dyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin, isda, hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa... Napakaraming bait fish, kaya naman yung tingin ko ay nasa taas muna na parte ng dagat dahil kadalasan doon ang gagaling yung mga pelagic. Pero nung makasayad na ako sa bato, meron ako nakitang mga good size at napakaraming black dots, sweet lips. ng kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan, dyan tayo kumakain. Sobrang lapit na sa atin mga kaspiro at talagang pwedeng-pwede na nating panain. Pero hindi ko muna kinalabitan dahil kung mapapansin nyo, yung mga bait fish ay talagang takot na takot. Hinihintay ko rin silang magtapat pero kinapos na ako ng hangin. Kaya naman lumutang muna ako at nagsagawa muli ng panibagong pagsisid. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing. At para sa pagkakataong ito mga kaspiro, ay talagang nakatutok na yung aking atensyon sa kanila. At paplanuhan ko ng panaan sila. Pero hahanapan natin ng magandang anggulo nang sa ganun ay madouble kill natin. Ingat sa dagat, ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing. Kailangan lang talaga nating pagtiyagaan yung pag-aabang na magkakatapat sila para madouble kill natin. Nangyari naman pero nakabitaw yung isa. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain kapatid. Napakalambot kasi ng parting itaas ng isdang ito. Magtira rin naman para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan, dyan tayo kumakain, dyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin, isda, hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Pagkatapos kong ma-secure yung ating isda ay muli kong binalikan yung napakaraming black dot sweet lips sa pagbabaka sakaling mapanaan pa natin dahil nung kanina habang hawak ko ang isda tinatansya ko talagang malapit kiluhin na rin ang isa. Kaya para sa pangalawang pagkakataon kahit na hindi may double kill basta makadagdag tayo. Ang direksyon, pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani, simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan, dyan tayo kumakain, dyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin, isda, hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan.
Peace and love sa dagat man. Ito na yung ating naging huling isda sa spot na ito mga kaspiro. Nagdesisyon na kaming lumipat ng ibang spot at maghanap ng maidadagdag nating biyaya. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, Brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda. Pagkatapos ko lang makapag-load ng pana sa spot na ito, hindi nagtagal ay sumalubong sa atin yung isang Yellow Dutch Trevally. Hindi pa ganong kalakihan pero goods na. Kaya lang yung ating monoline ay pumulupot doon sa ating roller kit. Kaya nadala yung ating barrel sa ilalim. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat. Pero dahil walang agos at medyo mababaw lang yung area ay hinayaan ko na, hindi ko na tinanggal yung barrel. Hinila ko na lang pataas at sigurado naman akong sasama dahil hindi pa nga ganong kalakihan yung Yellow Dutch na ito. Plastic sa baybayin, yeah, yeah, yeah. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan. Ito na yung ating pangatlong Yellow Dutch Trevally, yung tinatawag na kawayanon at lison naman sa tawag ng iba. Hangin, buhay natin yan, ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Maliit lang ang area mga kaspiro, kaya plano ko na ring lumipat at mayroon ako nakitang tabarong na tinatawag sa amin, barko-barko naman sa iba, kaya hindi natin pinalampas dahil mas maganda nang makakalabit tayo kumpara sa mag-unload tayo ng ating pana. Ingat sa dagat, ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, Brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin na. Pagkatapos ng magandang tanawin mga kaspiro, sa bandang unahan lang ay mayroong Golden Trevally na papasugod pero malayo pa nung biglang bumalik. Sinubukan kong habulin at magbaka sakaling mahuli ito, pero tuloy-tuloy ang baba niya sa panganto. Maamo sana, kaya lang talagang hindi pa ako nakakasagad sa sahig ng karagatan, kaya hindi talaga siya lubos na lumapit sa atin. Nung hindi ko na siya natatanaw, sinubukan kong antayin na bumalik, pero imbis na badlon, napakaraming mga catfish ang sumugod sa atin, pero sa ngayon hindi pa natin kailangan sila. At natin tingin mo, kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare.
Yeah, Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon. Sa pagpapatuloy pa natin mga kaspiro, nasa ibabaw pa ako at nag-iipon ng hangin. Sa mga kasalukuyang ito ay may 2 pirasong golden tribaling dumaan sa ilalim. Kaya lang hindi talaga natin na-meet ang tamang distansya. Kagaya kanina, hindi pa ako nakasayad sa bahura nung makita natin sila, kaya hindi tayo makapag-ambush. Yun din ang dahilan kung bakit hindi sila tuluyang lumalapit sa atin. Medyo maaamo sana ito, kaya lang hindi talaga natin nadadala sa free fall dahil sanay na rin sila na palagi kong napapanaan yung area na ito. Buhay natin yan, ingatan natin. Yeah. Sayang, 2 out of 2 yung ating napalampas na isda. At sa muling pagbabaka sakali mga kaspiro, golden tribali pa rin ang ating nasumpungan dito. At sa pagkakataong ito, na-meet na natin yung tamang distansya. Peace and love sa dagat man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Ingatan natin. Nagkaroon lang ng problema mga kaspiro. Medyo napababa ng kaunti yung ating kalkulasyon sa pagkalabit natin ng pana. Kaya naman naging dahilan ng tuluyan niyang pagkakabitaw. Sayang mga kaspiro, 3 na. Kaya bumalik na ako sa bangka, baka hindi napapanahon. Kasantong tahanan, bato corals, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain kapatid. Wag puro tira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, wag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, wag sayangin. Buhay natin yan, ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, daman ngayong totoo pare. Yeah, Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani, simple lang. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat. Huwag mong sayangin. Isang maliit na yellow dots tribali yung ating pinaiwan para maging ulam habang buminta tayo ng 970 para sa araw na ito. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing Sige lang po. Okay na? Inaman ko ni kuya mo, makulawin, manda. Okay lang yan. Salamat. Ako, mga kakulangan na ano, tinagaw. Dindigid dyan eh, namulo. Yan. Yan. Arigaw! Yan. Yan na. Kiss! mo. Kiss! Kiss. Sorry, dahil kita si kalbusan. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Padas. Pag masulat ka lang, magkun. Teps. Ay, Gusto mo ng linis.
Simulan sa sarili. Bakaw. Delikado ah. Tapos masala ng ipon. Delikado ang panulad ah. Pagabot na rin. Kabot na rin. Ang sino anang ipon, lalabat at wala ang piti ka na yung pamboy. Ayun, bus na palungab dito sa pino. Okay. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Okay, good morning po mga kaspiro. Shoutout po tayo. Medyo maulan na naman ang panahon. Hindi muna ako lalaot dahil kasalukuyan papunta dito si Native Channel, si Bugoy at si Batang Spiro. Kaya hintay-hintayin ko muna at mag-ayos muna ako ng makina para all goods na bukas sa magiging biyahe natin. At syempre maraming salamat sa patuloy na suporta kay Chrissy Tuto Kawaling, Anika Pedraza, Kasalom TV, Romel Navarrete, Janrel Tirado, Marcelo Bernaldez, kay Mitchell, ganun din kay Modisto Paul, Andy Ibal, Regine Pasco, Flor Delisa Kalingaw ng Coron Palawan, ganun din kay John Mark Diala, Danilo at Chuds Prince Adalim, Juby Dihan, Ginny Somo Okrankudo, Nexon Echon, Jupit Caheldo, Juleto Coesta, Jan Pau Laribalo, Idi Muradas at sa pamangkin niya sa Zamboanga, Gloria Vidal, shoutout din kay Rini Alisen, Johnny Jaikten, Angel May ng Sinado Opoda Grapel, Alex Bag, shoutout din kay Juju Jornadal, Ines Likayan, Cariño Kayadong and family, Kato Binitua ang Negros Occidental, Ronald Dimbudo, shoutout din kay Leopoldo Orsal, Ruel Suay Bagyo, Samuel Prado, Jose Roldan Jornales, Fernando Lacasandele, kay Giovanni Giuseico, shoutout din, Buet Villacorte, at Francis Salveyos, Rebel Dogs, Vic Garcia, shoutout din kay Eduardo Yonson, at Pancho Pantino, Sherwin Incinso, Simeon Condes, Elmer Marcon, Jake Abeno Fishing, Judel Manlisa, Yapox TV, Maki Balmonte, shoutout bro, Roberto Patalagsa, at Frederick Mendoza, Louis J, at sa buong pamilya ng Spiron family, ganun din kay Arbok TV, Johnson Peregrina, Sandugo OFW, Burley Banares, Bon Portales, Smiling Golden Retriever, Chad Summer, maraming salamat from Bohol, ganun din kay Judo Oliva, shoutout po, Mauricio Pujas and family, at kay Jerlyn Agbay, Ariel Larias, shoutout po, Joel Kaibog, Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan!